Yung may mga asawa dyan, yung mga misis dyan, lutuin yung asawa niyo nito. Siguradong sigurado, matutuwa sila. Lalo na pag may hangover sila, lutuan nyo. Panggain nyo ba? Ngayon naman, magluluto tayo ng tinulang isda. Ang tinulang isda po ito ito po yung madalas talaga kinakain ng Bisaya. Marami ding mga mga hindi alam kung paano lutuin yung tinula para dapat yung hindi maging malangsa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aking isda. Yan. Ang gamit ko po ay ulo na may kasamang panga. Yan. Ito po yung isda yung gamit ko na tutulahin ko. Ito po. Pero inikay naman sa isda kung ano yung gusto yung gamit. Buntot, magitna. Kahit ano. Yan. Ito. Uunahin ko po ay alugbati. Ayan. Ito po yung alugbati. Yan. Kinat ko siya ng ganito, pero hindi ko pa siya tinapos. Ayan, parang tinanggalan ko lang siya ng dahon. Ganito po gagawin, ha? Ganyan. Tapos yung pinagkat ko nito, ayan, pwede nyo rin itong itanim sa tabi ng bahay nyo. Tutubo po yan. Basta alagaan nyo lang. Ito, pwede nyo itong itanim sa gilid-gilid ng yung bahay. Alagaan nyo lang. Magdadahon yan, magbubunga yan. Yan, ganito po alugbati. Kung gusto nyo yung malunggay, wala ding problema. Ilagay nyo. Kahit ipaghalo nyo pa nga yung malunggay at sa alugbati hindi mag-aawa yan. Maluluto yan, gulay din yan. Yan po. Tapos, lalagyan ko rin po siya ng tanglad. Ayan. Ito po yung tanglad ko. Yan. Diba, ang ganda ng tanglad? Tapos, lalagyan ko rin siya nito mamaya ng, ang tawag dito sa atin, onion rings, spring onion. Oo, onion rings. Bugo. Gagamit rin po tayo ng luya. Importante po ito, pampalis po ito ng langsa. Ha? Luya tanglad, dapis po yan. Yan, onion. Onion. Sibuyas ba? Sibuyas. Ilagay natin yan. Kamatis. Kailangan din po natin yan. Isang buong kamatis. Pero pag malit ang kamatis nyo, pwede yung dalawahin, ha? Pasensya, Bisaya man ako. Tapos lalagyan din natin to ng parang sili. Pero pag ayaw nyo naman, wag. Pag may mga bata, syempre ayaw na maanghang, di ba? Pag wala naman mga bata, tanggalan nyo ng sabaw na para sa kanila. Para sa malalaki naman, kung gusto maanghang, lagyan nyo nung sa inyo. Gusto nyo, silihan nyo rin sa inyo. Ganun lang naman yun. Kadali, yan. Optional lang naman to para mabango at masarap ang luto natin. Sho. Na Japanese man yan. Sho. Asin at saka paminta, kumbaga ito. Maglalagay rin po tayo ng patis nga pala. Gumagamit rin po ako ng kunting magic sarap po. Mahilig po talaga ako dito. Pero kunti lang nilalagay ko, ha? Hindi isang buo nito, Diyos ko mio. Ngayon, ang gagawin natin dito sa tanglad, pipiin natin to. Ito yung tanglad. Ang gagawin natin dito is ito. Pipiin natin tong dulo ba? Pipiin. Basta Tagalog yung pipiin. Pukpukin. Yan. Gano'n mo lang siya. Ganyan mo. Yung matitigas lang sa dulo. Pag pinapakulo yan, lasang-lasa, makukuha talaga yung lasa niyan. Alam mo ba itong tanglad? Maraming benefits na nakukuha itong magaganda. Totoo lang. Tanglad, alugbati, yan. Tapos yung pangalan nito, malunggay. Yan, isa yan. Ganda niyan sa katawan. Totoo po yan. Kung mahilig po ako sa alugbati talaga at saka malunggay, lalong-lalo na sa tinulang isda or manok. O diba, ang ganda ng pagkatali ko. Yan, magpapakulo na muna una ako ng tubig dahil marami-rami itong pinapakulo kong tubig muna Kasi bago natin ilalagay yung tanglad at saka sibuyas at saka kamatis, dapat nakakulo na yung tubig nyo. Nasa sa inyo na po yan kung babalatan niyo yung luya o hindi. Sa akin, kahit hindi na. Hindi na, pero binalatan. Para sa akin, hindi na. Tapos binalatan. Ambot, oy. Sus ko din ako, Mariosip. Ganun din. Yung camera ko kayo alog-alog ba? Ayan. Dandahan lang tayo. Dandahan lang. So, gawin natin dito sa luya. Hihiwain mo rin siya ulit. Kahit gitna lang. Kung ganun mo lang siya, pwede na yan. Habang hinihintay ko yung tubig na pinapakulo,
hinihiwa ko muna itong mga ano ko, mga sangkap. Para pag nakulo na yung tubig, ilalagay ko na sila. Sama-sama na. Pero syempre, mauuna yung tanglad dun sa ano. Inuunahan no? Di pa nga nilagay. Ito, tatanggalin lang natin to dito. Ganun lang po ang pagtanggal niyan. Yan. Para hindi sasama. Siwain mo lang siya ng ganyan lang. Pwede na yan. Kasi tinula naman po ito eh. Maghihiwa tayo ngayon ng sibuyas. Yeah. Itong sibuyas, isa to pampalasa ng tinola. Itong isang buong sibuyas ay uubusin ko na. Kahit ikat lang natin tong ganyan lang. Pagitnaan mo lang siya. Walang problema din yan. Yan. Cut mo lang siya dito. Yan. Tatanggalin natin to sa dulo. Huwag natin isama sa tinola. Mamaya ilalagay po natin to. Pagkatapos, pwede nyo rin medyo lakihan ng konti ang paghiwa nyo. Huwag naman masyadong maliit. Sakto lang na hiwa. Ilagay nyo. Ilagyan natin to siguro ng 2 piraso. Ngayon, yung alugbate. Guguntingin nyo para mas madali. Gupitin nyo na lang. Kutsilyo, pwede naman din pag walang gunting, ano? Yan, ganito lang naman yan eh. Kahit hindi ko napapakita sa inyo, normal naman talagang ganito ang ginagawa siguro pag nagtitinula, no? Ako sinasama ko yung dito niya. Yung dulo. Kasi malambot-lambot pa tong dulo na to eh. Pwede mo pa siyang kainin. Buksan ko na to dahil kumulo na ha. Ngayon, ang una kong ilalagay dito, tanglad. At luya. Yan. Luya po ang una kong ilalagay dito. At tanglad. Tapos, sibuyas. Malinis po yung kamay ko. Ngayon yung kamatis maya-mayang konti kasi malambot po yung kamatis. Papakuluin muna natin to ng maayos. Pakuluin natin mga 5 minutes. Ganun. Para yung lasa talaga niya lumabas. Para mawala yung lasa. Yan, buksan ko na to. Kumulo na ng maigi. Yan, tapos ilalagay ko itong kamatis. Uri ko. Yan, itong kamatis sigurado kung madali madurog to kasi malambot siya eh. Kahit mga 1 minuto lang yan. Ganito po yung gagawin nyo pag kayo po ay magtitunulo ng isda. Alam ko naman napakasimpleng luto po ito, pero dapat ito po yung una na pinapakuluan muna. Para mawala yung langsa ng isda. Mauuna ang tanglad, luya, sibuyas, isusunod ang kamatis. Pag muna natin to ng kahit mga 1 minuto lang para lumambot ang kamatis konti. Pakan muna natin yan, ha? Yan, dahil 1 minuto na ito, bubuksan ko na. Ito po yung ang tawag dito sa Japan, shokosho. Salt and pepper sa atin to sa Pilipinas. Ano? Ang laman po nito, salt and pepper po. Mainit man, oy. Yan. Salt and pepper po ang tawag dito. Salt and pepper. Yan. Tapos, lagyan natin ng patis. Dito po yung patis na ilalagay natin. Tcharan! 2 kutsarang patis ilalagay natin, ha. Yan. Pwede na po yan. 2 kutsara. Depende po sa inyo yan ha, kung gaano kadami yung sabaw nyo. Sa akin kasi medyo marami yung sabaw, kaya 2 kutsara. Pag kunti lang naman yung tinula nyo, kahit 1 kutsara lang po. Kayo na po bahala ang mag-adjust doon. No. Tapos, lagyan natin ng kunting magic syrup. Ito po yung magic syrup ha. Tantan. Ito po. Yan. Ngayon, ilalagay natin yung fish na hinugasan natin kanina ng maayos. Ito po yun. Yan. Ito yun. Kinamay ko na ha. Malinis po yung kamay ko. Wow, sarap nito. Tamang-tama po ito. Mainit po ang panahon. Tamang-tama po ito, no? Mainit kasi yung panahon, kaya nagtitinula po ako ng isda. Oh.
Dapat lang yan sa ano lang yun, no? Malamig na panahon, tag-ulan, masarap yung sabaw eh. Lalong-lalo na yung pag hangover ka eh, no? Galing sa inuman. Sarap ng sabaw ng tinula eh. Tinulang manok, tinulang isda. Yan, sok na sok yan. Pinapakuluan ko talaga muna yon kasi pag sinasabay-sabay mo yung isda, sibuyas, tanglad, lahat, malamog po kasi yung isda. Ang isda po ay madali po maluto yan. Malambot po ang laman. Kaya titimplahan mo muna yung sabaw niya bago mo ilagay yung isda. Para sa akin, ganun po yung ginagawa ko nga. Iwan ko lang din sa iba kung ano pong ginagawa nila. Add ng kunting asin ha. Di ko nga pala ito napakita pala kanina. Kunting asin lang. Ganito lang po kadami. Yan. Kunting asin lang yung i-add nyo pag medyo matabang ng kunti. Pero nasasain nyo po sa panlasa nyo po yan ha. Isusunod natin yung alugbate. Yung sili nga pala kanina medyo maanghang, ano, pinakalas ko na lang yung ilalagay. Ayan, alugbate po. Hinugasan ko po yan ng maayos kanina dahil nakikita ko po parang may ano eh. May dumi-dumi ba dun sa silik-silik ba ng dahon. Ayan. Tapos itong alugbate naman, huwag nating masyadong lamugin, ano, yung pakuluan ng husto, yung ganun. Para hindi maano yung gulay. Dapat yung parang half cook lang yung dating talaga niya. Para masarap. Hindi nyo na nakita yung isda kaya nasa ilaliman siya. Pero sarap po. Lalong-lalo na sa mga manginginom dyan. Sakto to sa inyo pag may mga hangover kayo. Pag ganyan na po yung itsura niya, pag nalubog nyo pa lahat ng gulay, ilagay nyo na yung sili. Yung sili, kung gusto nyo naman unahin, walang problema. Yung sa akin, hinuhuli ko kasi baka hindi makainom ng sabaw yung anak ko ba. Maanghang man. Tapos, yung spring onion, ilalagay na rin natin ito. Yan, ganyan po. Pero nasa sa inyo na yan ha, sa panimpla nyo, panlasa nyo, kung gusto nyo medyo maalat-alat, kung sakto lang yung lasa, o matabang, kayo na po bahala doon. Pero, pinapakita ko na sa inyo kung ano yung dapat na unahin para hindi maging malangsa ang isda, at kung ano yung nilalagay po ng mga ingredient. Sangkap na lang para mas madali. O, diba? Tinagalog ni Inday kay nahirapan siya sa English. Yan. Yan. So, sa puntong ito, pwede natin ito takpan at patayin na natin yung heat, ano? Para hindi masyadong malamog. Para hindi rin masyadong maanghang tong sabaw ko. Pag ito'y nadurog ng gusto yan, ano ba? Maanghang man siya. Yan, patayin ko na ito. At lalamog ko. Yan, okay na po yan. Ito na naman po ako ulit. Ipapakita ko po sa inyo kung paano kainin ang tinula. Malamang, isusubo mo sa iyong bunganga para malunok na yun. Titikman natin yung lasa. Ito nga pala yung ginawa ko kanina. Tinulang olo ng isda with pangapangalis. Ito, titikman natin ito. Pero natikman ko na ito kanina. Masarap naman talaga. Ngayon, partneran ito natin ng kanin. At isusubo sa ating bibig. Ngunguyain, lulunukin. Lalagyan natin ng alugbate. Lalagyan natin ng sabaw. At ipasok sa bunganga. Bibig naman. Sarap. Masarap pa rin ang ube. Mga nasinggiro dyan. Pagkatapos na mag-inuman, saktong-sakto ito. Sa susunod nga pala, gagawa ako ng pulutan naman.
Mahilig rin po ako gumawa ng mga pulutan. Simpleng pulutan lang, ganun. Sundin nyo lang po ito. Promise, hindi po talaga malangsa. Basta sundan nyo lang po yung ginawa ko kanina na pinapakuluan muna sa tanglad, sa ginger, sibuyas, kamatis po. Ngayon, pag kulong-kulo na siya, maaamoy mo yung amoy nun eh. Nangingibabaw yung lasa sa yung amoy. Ang sarap po. Totoo. Mga palalang. Yung may mga asawa dyan, yung mga minis dyan, lutuin yung asawa niyo nito. Siguradong sigurado, matutuwa sila. Lalo na pag may hangover sila, lutuan nyo. Panggain nyo ba? Lasing na, pinagluto pa ng sabaw dahil sa hangover. Si Sus, Mariusip, tadyakan kita dyan, pistika, sinadyak mo man yan. Buang ka. Magluto ka dyan, ba't kita lulutuan? Sarap po. Kaya hindi ito para po hindi malangsa. Ganun po ang gawin nyo sa lahat ng mga isda. Yun po yung gawin nyo. Masarap. Hindi malangsa talaga. Pero depende po sa inyo yun eh. Sa paghugas, sa paglinis ng maayos, sa tanggalan natin maigi ng dugo. Bago natin isasalang sa kaldero. Kasi yung dugo, isa po yan sa pagpampalangsa talaga eh. Dapat mahugasan siya. At saka yung mga tinai-tinai niya, mga naiiwan, dapat tanggalin niya yung maayos yun. Yun ang masasabi ko dun. Nang dahil dyan, masarap to, pa-like at subscribe po kayo. Yun lang po. Abangan po yung susunod ng mga video. Yung nga pala, kung may magugustuhan po kayo ng mga mga luto ko, ganon, kung may gusto po kayo i-request na ilulutuin ko, gagawin ko po lahat para po sa inyo. Comment lang po kayo. Thank you po. Ay, ito pala yung patayan. Ito pala, nasa gilid.